So, mayroon pong bad news ngayon mga sangkay kay Tatay Digong na inilabas po ni Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ang nangyari mga sangkay? Pag-usapan po natin. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito nga pag-usapan po natin itong nangyari ngayon kay Tatay Digong kasi itong ating Vice Presidente ay nagsalita na nga po patungkol po sa ganap ng ating former President. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.53 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Paangat po tayo ng paangat sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na. Alamin po natin ito mga sangkay. Ito kasi yung balita. Bad news kay Tatay Digong. Inamin ni Vice President Sara Duterte na malabong makabalik sa Pilipinas ang kanyang ama. Ayun lang. So yan po yung pasabog ni VP Sara, no? Na ang ating nga pong dating Pangulong si FPRRD or former President Rodrigo Duterte hindi na daw po makakabalik. So, paano kaya nangyari yan mga sangkay? Ano ba, inamin na ba ni VP Sara na talo na mga sangkay sa laban na ito doon po sa The Hague? So, wala na bang pag-asa na maipanalo ito mga sangkay? Kasi, yan po yung kanyang pasabog eh. No? Kumbaga, sa tono ng kanyang pananalita, tila baga, inamin na po niya mga sangkay na wala na nga pong pag-asa na makauwi ang ating dating Pangulong si former President. Pero alam nyo guys, matanda na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Matanda na mga sangkay. Ilang taon na ba? 80 years old. Diba? 80 years old. Isipin nyo kung yung lolo nyo yan mga sangkay, nasa isang piitan tapos ganun na po yung edad. Medyo ano talaga, medyo delikado na. Pero ayun na nga, ano kaya ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba, talo na po ang kampo nila VP Sara kaya hindi na makakabalik si former President Duterte kasi sabi po niya dito kahit daw sipain si BBM, Sara Digong, malabo na daw pong makalabas. Inamin ni VP Sara Duterte na malabong makabalik sa Pilipinas ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit na matanggal sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Parang dito pala mga sangkay, inamin na po ng ating Vice Presidente na mukhang talo nga po sila sa legal actions. Diba? Mukhang talo po sila mga sangkay kasi hindi naman po niya yan sasabihin kung nakita niyang maipapanalo po nila ang laban na ito mga sangkay. Pero po pwede ring pwede ring part ng agenda pampolitika na ang simpatya ng taong bayan, especially yung mga diehard DDS, mapunta lamang po sa kanila at hindi mapunta sa kampo ni BBM. Kasi ngayon, mga sangkay, si BBM, nakikita nyo naman, hindi nagsasalita. Pero makikita nyo yung kanyang mga ginagawa sa buong bansa. Napakadami po talaga. Bukod pa po yan sa mga mega infrastructures. Ginagawa po niya ngayong moderno ang Pilipinas. At kung titingnan po natin ang palengke ngayon, mga sangkay, ang merkado, mas mura po yung mga bilihin ngayon, especially yung bigas. Sino mag-aakala na ang bigas? From 80 pesos to bumagsak to 30 from 30 pesos to 40 pesos mahigit per kilo. So, gumagaan po talaga yung buhay sa panahon ni BBM. So, maybe, kinakatakot nila, baka mamaya magsilipat ito mga supporters nila at sumuporta kay PBBM. Sinabi ito ni Sara sa Free Duterte Now. Oo nga, kasi napansin ko nga mga sangkay, nagkakaroon po ng mga malakihang umalawakang pagtitipon ito mga taga-suporta ni Tatay Digong. Akala ko nga kung anong meron mga sangkay. May iba nga po akong nabasa na nagtatanong, teka lang, ano bang meron?
Bakit may mga ganong klaseng aktibidad sa iba't ibang panig ng ating bansa? O ayan, rally sa The Hague, Netherlands nitong Sabado, kung saan nagtipon-tipon ng mga supporters ng dating Pangulo. Ayon sa Vice Presidente, ito na yung pasabog ha, kahit umano masipa sa pwesto si Pangulong Marcos, hindi pa rin maibabalik sa Pilipinas ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte na kasalukuyang naroon po sa piitan sa Netherlands matapos ang mga akusasyon sa kanya. Sinabi ni VP Sara sa mga supporters na ang tanging paraan lamang ay madismiss ang kaso ng dating Pangulo sa ICC upang makauwi ito sa Pilipinas. May paraan naman pala. No? May paraan. Kaya nga lang, ang paraan, salimuot para sa kanila siguro. Kung guilty dito si Tatay Digong at marami pong ebidensya, marami pong testigo. So, siguro nakikita po nila mukhang tagilid yung tatay ko. Malabo ata kasi maraming ebidensya eh. 'Di ba? Kapag ka ganon, ewan ko lang ano po ang magiging dyan mga sangkay. Unless, ito lang, makikita ko lang na pwedeng gawin o hakbang, no? Kung gagalaw si PBBM, pwedeng makauwi yang si Tatay Digong. Kung gagalaw ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga lang, paano gagalaw si PBBM kung ang mga Duterte kinukontra ang mga Marcos? Diba, sinisiraan po nilang sinisiraan. Tahasan ding sinabi ng Vice Presidente na nakipagsabuatan umano. Tinawag pa po ditong ito, mga sangkay, kayo na magbasa, na si Marcos at ICC para masakote daw si dating Pangulong Duterte. They want to cooperate, sabi ni VP Sara, with the ICC case because, like I said earlier, they are in collusion. Diin ni VP Sara. Aniya, ipinaaresto umano ang kanyang ama sa ICC dahil malaking banta ang kanilang pamilya sa mga Marcos. Actually, totoo naman yun mga sangkay. Pero, mayroong hindi siya banta mga sangkay na parang kayang magpatanggal kay PBBM. Siguro, ang punto dito mga sangkay, grabe manggulo, no, ang pamilya nila sa administrasyon. Biro nyo, lahat po ng ilabas na gagawin ni PBBM, nakaabang sila. May masasabi. Si Tatay Digong nga, dapat nagpapahinga na po ito mga sangkay. Pero nung ginawa nila, hinatak po nila. Ginawa po nilang frontline. Kaya mga sangkay, talagang medyo masalimuot po talaga. Kung gusto nilang makipag-ayos kay PBBM, then sila po mismo ang kailangan magpakumbaba. Kailangan nila si PBBM para makabalik si Tatay Digong. Kasi ang ginawa lamang po ni PBBM, parang wala na akong pakialam dyan. Ingay-ingay niyan eh. Bahala na siya sa buhay niya. Ang nag-file ng kaso na yan, si Trillanes. Question din nito ang balak ng Department of Justice na dalhin sa Netherlands ang mga peking testigo laban sa kanyang ama. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Justice Secretary Rimulya na posibleng ang mga pulis. Patay. Yari po ito mga sangkay. May mga pulis na mga yumari daw po sa mga nawawalang sabungero. Sila daw po yung posible na maging testigo. Ganun ba yun, mga sangkay? Pambihira. Well, ano po ang inyong opinion, no? Masyado pong masalimuot talaga itong ganitong klaseng usapin. Ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo, ang message na ito ni VP Sara ay nagpapakita po ng pagkatalo na? Talo na ba sila sa laban na ito? At hindi na po makakauwi daw si Tatay Digong? Comment down below mga sangkay. Mayroon tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.